call myself a painter. But I'm an artist. I will let people call me an artist. That's their preference ako. Okay, Kasi pag ang artist, mas kwan yun eh. Mahalim yun, matawan yan eh. Kung sino man naman talagang artista rito, Meron ako masasabi, pero yung chick eh. Siya. Bilib po kayo kaya? Oo, bilib ako. Do yung sa mga painting niya, hindi na bibili ngayon. Hindi balik. Pero sa long run. Wasn't Ami your student once, mga ito? Yes. Marami ko estudyante, hindi lang siya. Kala nang malangkot, puro yung chick pa yung nag-iisip. That's right. Si Chua Queen King, ang galing sa watercolor. Malangkot. Puro incheck. Puro incheck ang mga galing na lumabas. Sa UST, natuturo ko doon ng 8 taon eh. Tagal eh. Nagsawa ako eh. Hindi mo ba masyado ang influence ninyo kay Ang Kyoko? Kung primero, pero hindi na. Meron siya sarili ngayon. Kasi, now. Ay, tunay siya ngayon eh. Ako, bilib ako sa kanya. Sa kanyang mga gawa ngayon. Kesa itong araw na sunod-sunod lang. Siyempre, napa-flatter ako, pero hindi mabuti yung sa kanya. Which I said so. Mga do you want your other, you want other artists to imitate you? Gusto nyo gayahin kayo? Ayoko. Sumayo. Pero kung talaga hindi niya matiis na. Pero gumaya siya pagkatapos umalis. Because ang influencer hindi umaalis eh. Naku, sino ba ang pintor na hindi na-influence? Si Picasso napakagaling eh. Pero ang influencer kay Van Gogh, kay Seurat, kay Gauguin, ang daming influence niya, na ini-influence niya, ang dami. Even Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, oo. Sa painting niyo, sino ang mga artist na naka-influence sa inyo? Si Bottom. Si Bottom. Si Carlos. There was a time, yung after the Second World War, yan, matagal-tagal din. Siguro may mga 5-4 taon. Tapos wala rin naman. Sa mga foreign artist to? Gusto ko si Picasso. Si Braque. Sabi din sa interview, you saw Picasso once in an exhibition. Yes. Netwal. Paris. 1950. Anong museum yun ho ito? Hindi. There is an exhibition dun eh. Etoile is a place. Etoile. Yeah. Etoile. Sa Paris. Paris yun. Itong si Bottom Francisco, was there a time na you were consciously imitating him? Yung style niya? Yes. I was conscious. I studied him well. I want to be like him at the beginning. Sa local, sa ngayon, at saka lalo ng panahon namin niya, wala nang hihigit sa kanya. Wala. Huwag natin sabihin na siya, pero as a draftsman, that's one of his power, his strength. Also, it become his weakness. Sapagkat doon din na siya. He was married to, then he became a fanatic draftsman. But it should not be that way sana. You could be a thoroughbred, a thoroughbred draftsman, but not a fanatic one. Which is bad. Because ano yung isip ng fanatic draftsman? Lahat ng gawin mo sa drawing mo dinadaan. Hindi naman siguro ganun. Kinakailangan, mayroon kang drawing sa primero lang. Pero pagkatapos doon, mayroon mga sakripisyo na dapat hindi naman puro drawing. Pag painting nyo, Mang Enteng, paano nyo sinisimula? Gumagawa kayo ng sketch muna? Minsan may sketch, minsan wala. Kuminsan na diretso na sa canvas? Minsan diretso sa canvas. Pero kadalasan, siyempre, panay sa akin ng drawing eh. Ngayon, drawing ako. Kano katagal mo kayo makatapos ng isang painting? Conforme. Hindi pare-pare, pero karaniwan yung 2 isang linggo, 2 linggo. When did you hold your first show, Mang Enteng? Manila Hotel. Walang nabili, Miss Kisa. So, ilang taon na kayo nung nag-first show kayo? I was, that's 52, I was 42. Hindi na-discourage kayo nung gusto? Of course not. Nagalit ako. Sabi ko, gago ang mga Pilipino. Ayaw bumili ng painting ko, magsisisi yan. Ngayon, may pila. May kapila sila.
Well, maybe, totoo yun, popular ako, pero yung magaling, hindi. Alam mo na yung maswerte lang ako. Yan ang aking pakiramdam sa sarili ko, ha. Pero hindi ako magaling. Nag-exhibit na ko kayo dito sa Rizal Hall. Tatlo kami dyan, kasama ko si Nanding at saka Donald Danming. Donald Danmin, yung chick. Nakabenta kayo ng painting dito. Isa. Si Nanding nakapagbili din. Isa. Yung kasama namin yung chick, hindi. Ang nakabili, yung sekretary ba ng UP nung araw, sa library, Mr. Gonzales, ata yun. Ay, ano mo pala ang first job ninyo? Illustrator sa Herald, 1931, 32. Paano kayo napasok doon? Alam mo yung tati ko, Balbero, siyempre, yung kanyang parokyano, si Pasis, si Vicente Pasis. Nirekomenda ako dyan. Sabi niya, examine. In-examine ako, pinagawa sa akin mo naman, ahas eh. At saka yung bang tipaklong, labas. Napasa ako. Ang aming pinaka-chief doon, yun ang pakamagaling sa lahat. Pinaka-amo doon. Si Mr. General Carlos P. Romulo. After the World War, Second World War, sa evening news ako. Pero nag-sketch ako ng mga GI dyan sa kalsada. GI, yung mga Amerikano, kukuha lang ng sketch. Bayari ka ng 5 pesos every, hanggang malinggit lang. Binibenta mo rin yun? Hindi, kukopin mo mukha niya, babayaran mo ng 5 piso. Kung hindi ka makasuli. Sidewalk ano? Sidewalk? Ano, sidewalk artist din ako? Oo. Saan ito? Sa tapat ng Gosok. At sa tapat ng Santa Cruz Bridge. Kung hamunin yung mukha nila. Sa swerte lang ko eh. Wala naman nagsusoli o? Wala. Wala, actually. Babae. Hindi naman sinabi ko, hindi pwede. Kanya doon ko nahalata, nasa babae mahina ako eh. Portrait. Bakit ko kayo nahihirapan mag-painting ng babae? Ewan ko, magalaw kasi yata, ewan ko ba. Pero para akong medyo bantulot. Ba't ito mga babaeng ito magaganda lumalabas? Badyan eh. Nakikita mo natin ang detalye, bakit? Ano yung sinasabi nyo ngayon? Hindi na masyado tinuturo ang drawing sa mga eskwelahan? Hindi. Nagturo ako dyan sa university, sa Santo Tomas. Ang pagtuturo ng drawing dun sa aking opinion, hindi tama. Hindi naman ganyan talaga pagtuturo ng drawing eh. Kinakalaan tuturuin ang kinakalaan ba, unang-una meron kang anatomy ng buhok, no? Skeleton. Yan, tuturo mo yan. Unang-una, ang pagka talaga gusto matuto mag-draw. Pero meron konstruksyon ng mata, ilong, bibig, tenga, ang konstruksyon, hindi na kinakalaan sobra-sobra pa. Hanggang umabutan na sa paa. Ganoon, unti-unti. Pagkatapos doon, yung busto. Ano, sa palagay nyo, ano ang strength ninyo sa pagpipinta, yung drawing ninyo? Nahilig kayo sa candle bender? Yung mga tao, yung mga still life people. Gusto ko yung mga tao ko. Yung mga lalo-lalo na yung mga naragabyado, alam mo. May hirap na tao, gaya ng mga kakandila, magsususi, magpuputo. Kasi alam ko yan mga yan eh. Kanya gustong ginagawa. Ninong ginagawa niyo yung painting na candle benders sa imagination lang ho ninyo kinulan niyo sila, pumunta kayo sa Quiapo? Una, nagpupunta ako niya sa Quiapo, drawing ko yan, no? Mga pulubi, mga scavenger. Yan ang gusto kong ginagawa eh. Mga fisherman, gusto ko rin yan. Bakit ho hindi kayo nag-painting talaga ng pure abstraction? Hindi pa ngayon. Baka dumating, hindi mo mapipilit naman sarili mo dyan eh. Hindi ba? Sapagat ang tinatawag na abstraction, meaning non-figurative, no? Yes. Total, kung sa bagay, ang paggawa ng abstraction, kailangan na may subject matter muna ako. Kung basta mag-uusap lang sa line, color, form, space, and texture, pwede rin. Pero palagi ko, abutin man panahon bago ako magpunta riyan. Kung pupunta man ako riyan, baka hindi rin ewan ko. Hindi mo siguro eh. Ito bang pagbibinta kong ito, alam ko bang pupunta ako dito? Hindi. Pero ako, magbuti lang eh. How did you adapt Cubism as a form of your painting? Did you I follow studied it strictly? Yes, I studied very strictly because hindi lang naman isa ang cubism. Dalawa yata o tatlo eh. Minsan ginagamit ko yung analytical, minsan yung synthetic. Yung analytical ang pinaka-importante lang dyan ang kukunin mo sa'yo. Pero yung synthetic, naglalagay ka pa ng iba. Nagdadagdag ka pang ibang forma besides that subject matter that you see. Paano nyo ho inadapt ito sa inyong Cubism? Kung nag-aaral ako sa Paris, may nabasa akong libro.
Pero bago ako nagpunta ron, gumagawa na ako. Magaling ako sa Canada. Sapagkat si Joe Plaskett, naging maestro ko yun eh. Joe Plaskett. Maestro ko muna siya sa Banff, tapos sa Paris, naging kaeskwela ko siya. Pero doon, in-explain niya sa akin ng cubism, which I didn't know anything. I tried it. Well, in one way or another, nakakita ako ng mabuting beginning. At saka yung palagay ko, yung cubism, magagamit mo sa lahat ng bagay eh. Sa mural, sa portrait, sa landscape, sa still life, anything. Miski sa skulptura. Kung familiar ka doon sa kay Sadkin, yun ang mga cubist sculpture. Eh, ano ho yung, what is this thing you call your own transparent cubism? Ano ba ito? Ay, yun eh, nilagay ng isang Frances. Napunta dito. Si George Grosbois. Makita niya ang painting ko, tinawag niya ng Transparent cubism. transparent cubism. Bakit daw ho transparent cubism? Yung aking pinaka-prinsipyo, no, derived sa cubism. Pero I work on transparency. In my own way. Kanya ang cubism ko, hindi naman analytical, hindi naman synthetic eh. It could be maaaring tawagin post-cubist. Okay, I didn't follow them strictly to the letter. Nagdagdag din ako ng sarili ko. In a sense, lumayo ko doon sa paglalagay ng mga kahoy-kahoy eh. Tsaka yung mga papel-papel, periodiko, inaalis ko, hindi ko naman lalagay yun. Ito yung paggawa nyo ng mga cubist paintings, do you prepare sketches? Yes, in one way or another. Pero, syempre, because of the subject matter, you do that in order to, para hindi ka man masyadong mahirapan. Guide, as guide. Not actually yun ang gagawin mo, sa sketch mo. So, habang nagpe-painting mo kayo, nag-iiba-iba kayo? So, as you go, you change. As you go, you draw. Habang nagpipinta ka, nag-drawing ka. Diyan. Sa ako ganung trabaho. Ano ang mga subject matter nyo na ginamitan nyo na ng cubism? Sa mural, gumagamit ako. Yung pag ganun, kakabit na ganun, tapos iwalay, magagamit eh. Hindi ko ma-explica. Ang painting ko, hindi ko ma-explica talaga. Sa palagay ko, ang painting that's already sinabi na riyan eh. That's a visual statement na. Oo eh. Hindi nga alam ang pagsalita, no? Gaya ng libro, babasa mo, poetry, ganun din. Painting, isang medium yan for expression. May nasabi na doon sa pinta. Yung iba naman, pagkakanta. Dahil marinig mo naman yung kanta. It's another form of expression. Ako painting eh. Kapag sinabi ko, yun na lang. Pa-explica sa akin, hindi ko ma-explica. O talaga. Pero yung iba nagagawa nila eh. Meron mo kayong parang subject matter na madalas yung gamitin? Madonna, madalas yung gamitin. Madonna and Child? Sa palagay niyo, hindi na kayo alis dito sa style nyo ng cubist? Hindi ko rin masabi eh. Hindi kayo gumagawa ng plano kung anong gagawin niyo susunod. Gaya ni Hoya. Gaya ni Hoya. Hindi. Mahirap magplano. Baka hindi ko masunod, mag-frustrate pa ako eh. You know, I go as pag po ng araw, no? Pagsikat ng araw, no? Doon ako. Hanggang dumilin, hanggang matulog ako, yun ang aking buhay. Yung kapraso niyo. Pag gising sa umaga, iba na naman. Paano, ano yung idea niyo nung ginawa niyo yung painting which was inspired by Peter de Hoek? Nandito yata yun? Interior of a Dutch house? To learn from him. Paano niyo in-adapt yung ginawa niyong cubist? Hindi naman lahat. Pinag-aralan ko yung kanyang composition, ano? I simplified it. Yun lang naman. I made as simple as possible. Inalis ko yung mga ibang detalye. Mahilig ko ba kayo sa mga Dutch masters? Yes. Besides Picasso, yan ang gusto ko. Marami yan eh. Pero ito si Richard de Hoek sa kilalang kilala. When do you know if a painting is finished na ayaw nyo nang galawin? Pagka wala na akong makita ang gagalawin ko. Pero sa bagay, alam mo ha, sabihin siyo, habang nakikita ko yung painting, habang nakikita mo gusto mong galawin eh. Mabuti yung hindi masyadong tapos sa tapos. Dahil hindi pilit. Talagay ko, nawawala ang kaluluwa kapag ginalaw mo ng ginalaw eh. Parang ulam na sobrang luto. Sobrang luto. Kanya mabuti yung kwan lang ha, rare, ayos na eh. Hindi original yung aking sinasabi siyo, sapagkat yan eh. Picasso may sabi na. Na kapag sige sa painting, pag tinapos mo ng gusto, nawawala daw yung kaluluwa. Which I agree with him.